Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa Balik Ginhawa 2 ng GSIS. Ayan, so nag-post nga po mga maestro ang GSIS sa kanya pong official Facebook page ngayong araw tungkol po sa mga frequently asked questions, ayan, or mga katanungan or mga paglilinaw, ano po, patungkol nga dito sa Balik Ginhawa 2. Ayan, paano ba tayo makakapag-avail, sino-sino ba yung mga qualified. Ayan, so yun po yung pag-uusapan po natin dito sa video po natin ngayon mga maestro. Pero bago yan, syempre, nais ko munang kumustahin ng mga maestro po natin yan. Kumusta ba kayo? So ngayon po ay araw ng Huwebes. Ayan, so isang araw na lang naman. At weekend na naman mga maestro, no? So napakabilis talaga po ng ating panahon. And Monday, ayan, yan na po yung ating first summative or teachers, first teachers made summative test. Ayan. Sa July 6 po yan mangyayari, ano po, sa Monday. Ayan, so good luck po sa atin, good luck po sa inyong mga estudyante. Ayan. So ito po, pag-usapan po natin, no, yung naging post po kanina. Ayan, syempre credits po sa official Facebook page ng Government Service Insurance System. Ayan, sa kanila po natin kinuha itong mga images na ipapakita po natin ngayon dito sa ating video. Ayan. So nakalagay po dyan yung mga tanong, ano po, isa-isahin po natin. Yung unang tanong, sino ang maaring mag-avail ng programa? Ayan, ito po yung kasagutan, no? Galing po mismo ito, no, sa GSIS, yung mga kasagutan pong babasahin po natin. So ito po yung official statement, ano po, coming from the GSIS. So, sabi diyan, sino ang maaring mag-avail ng programa? Ayan, maaring mag-avail ang mga miyembro at pensyonado ng GSIS na may aktibong loan account na hindi pa due and demandable or DND sa panahon ng kanilang aplikasyon at nakakatugon sa mga itinakdang kondisyon. Ayan. Pangalawa, anong mga loan ang sakop ng programa? Sabi diyan, sakop ng programa ang mga aktibong GSIS loan account, kabilang ang housing loans, basta't hindi pa ito due and demandable DND sa oras ng pag-avail. Ayan. So, hindi lang po yung mga cash loans po natin, no, including din po yung mga housing loans. Ayan, basta daw po ito ay hindi pa due and demandable. Ayan. So, pwede po kayo mag-apply, ano po, yung mga housing loans from the GSIS. Ayan. Pangatlo po, ayan, sabi diyan, kailan maaaring mag-apply? Maaaring maghain ng aplikasyon mula Hulyo 1, which is kahapon po yan. Actually, ano, kahapon pa yan, nagsimula na po yan, 2026 hanggang Oktubre 31, 2026. So, mayroon po tayong halos 4 na buwan, ano? Halos 4 na buwan po yan, July, August, September, October. So, buong buwan ng Hulyo, buong buwan ng Agosto, buong buwan ng Setyembre, and buong buwan ng Oktubre. So, meron pong 4 na buwan para makapag-apply po kayo dito sa Balik Ginhawa 2. Ayan. So, kung meron po kayong mga problema ngayon at hindi pa kayo qualified, so, meron pa po kayong 3 buwan or 4 na buwan, ano po, para maayos yan, ano po, para kayo ay makapag-avail pa rin nitong Balik Ginhawa 2. Next na tanong dyan, anong mga loan ang hindi sakop ng programa? So, ito po yung mga, kumbaga sa ineligible, ano po, para dito sa refund. Ayan, sabi diyan, hindi sakop ng programa ang fully paid loans. Ayan, syempre fully paid ka na nga eh. So, hindi ka na pwedeng mag-refund. Kasi nga, wala ka naman ng babayarang loans. Fully paid ka na. So, yun po, no? Yung mga fully paid po loans, ay, of course, hindi na po kayo qualified po dyan. Pangalawa ay GSEL, yan, GBEL, due and demandable loans, at iba pa. Ayan. And then, sabi yan, bisitahin ang GSIS website para sa buong listahan. So, meron pang mga iba na po mga maestro na hindi na po nilagay dito sa kanilang official Facebook page. Sabi nila, pwedeng bisitahin po yan sa GSIS official website. Next, ayan, ito yung mahalaga, no? Paano mag-apply? Ayan, maaaring mag-avail sa pamagitan ng pag-opt-in gamit ang GSIS Touch mobile application. I-check ang inyong GSIS Touch kung qualified ang inyong loans para sa refund. Ayan. So, napakadali lang mga maestro, no? Kailangan nyo lang ng GSIS Touch mobile app. Ayan. Ito po, sa mga wala pa, pwede po kayo mag-register dito. Ayan, nilagay po yun ng GSIS para sa mga iOS user, and for the Android user naman, nandito po yan sa kabila. Okay? Next, ito po, paano matatanggap ang refund? Ayan, of course, mahalagang tanong yan. Kung okay ka na, kung ikaw ay approved na, paano mo matatanggap ang refund?
Sabi diyan, ang refund ay direktang i-credit sa inyong nakatakdang GSIS member bank account. Hindi ito i-credit sa iyong payroll account. Ayan. So, malinaw po yan mga kamaestro, no? GSIS member bank account. Ano po mga kamaestro? So, usually, dalawa lang naman yan, ano? Yung Land Bank and then yung UB, ano po, yung Union Bank. Ayan. So, may mga nabalitaan tayo na mabilis lang ang proseso. Ano po? May mga na-release na. Kahapon nag-apply. Ngayon, na-release yung or na-credit na yung kanilang refund. Ayan. So, mabilis lang ang proseso kumpara nung nakaraang yung unang edition po nitong Balik Ginhawa na kung saan ay ang iba inabot pa ng 1 linggo bago ma-credit po yung refund. Ngayon po ay medyo mabilis na ano po mga maestro. Next question yan, maaari pa bang mag-renew ng loan? Ayan. Maaari daw bang mag-renew? Oo, mananatiling umiiral ang mga patakaran sa GSIS loan renewal. Ang renewal ay ituturing na ganap na pagbayad sa dating loan gamit ang proceeds ng bagong loan. So yung mga balak mag-renew, pwede pa po, ano po mga kamaestro, kahit kayo po ay nakapag-avail na po nitong Balik Ginhawa 2. Next, ituturing bang arrears o pagkakautang ang mga na-refund na buwan? Hindi. Ayan, yun po yung mahalaga, no? Hindi. So, ibig sabihin, ang mga buwan na sakop ng refund ay ituturing na non-collection period sa ilalim ng moratorium at hindi maituturing na arrears. Ang termino ng mga pautang na inavail sa ilalim ng programa ay papalawigin ng naayon sa bilang ng mga buwang sakop ng moratorium. Ayan. So, sa pagkaalam po natin, 6 na buwan po, ano, yung maximum na moratorium. Ibig sabihin, may extend ng 6 months ang inyong loan terms. Ano po, mga kamestro? So, 9 na buwan may extend ang inyong loan terms. Ayan. At yan po ay hindi arrears. Yun po yung malinaw po dyan. Next question, maaari bang kansilahin ang aplikasyon kapag ito ay naisubmit na? Kunyari, naisubmit mo na, naklik mo na yung submit. Ang sagot po ng GSIS yan ay hindi. Kapag naisubmit na ang aplikasyon, hindi na ito maaaring kansilahin ng miyembro, pensyonado, kaya naman mahalagang basahin at unawaing mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa programa at tiyaking pinal na ang inyong desisyon bago ipagpatuloy ang pagsusumite ng aplikasyon. So malinaw po yun, no? Wala po diyang yung cancel refund, ano po, wala pong ganun na icon dyan sa inyo pong GSIS stats. So once pong maklik na yung submit, yan po ay ipoproseso na at hindi na po pwedeng ikansila pa. Next, sabi dyan, kung ano ang mangyayari kung ako ay magre-retiro, humiwalay o pumanaw matapos mag-avail. Sabi dyan, patuloy na susundin ang umiiral na patakaran ng GSIS sa pagsettle ng mga natitirang obligasyon mula sa mga benefit claims. Ayan. Then, ito po yung mga karagdagang impormasyon, no? Kung guys, nais nyo pong mga paglilinaw pa tungkol dito sa Balik Ginhawa to, ay maaari nyo pong kontakin ang GSIS sa kanilang pong official website. Ayan po, www.gsis.gov.ph, sa kanilang GSIS Facebook page. Ayan, at gsis.ph. Ayan, official GSIS Balik Ginhawa email. Ayan, dyan po yung email nila, balikginhawa@gsis.gov.ph. And ito po yung mga GSIS contact center nila for landline. Kung nasa Metro Manila ka, pwede mong tawagan ang 8847-4747. And for Globe and TM subscriber naman, ito po yung dial nyo, 1-8008-847-4747. And for PLDT Smart Sun Talk and Text subscribers, ito po yung kukontakin po ninyo, 1-800-10-847-474. Ayan, so yan po, no? Yan po yung mga paglilinaw, mga katanungan, ano po, patungkol pa rin po dito sa Balik Ginhawa 2 na hatid po sa atin ng Government Service Insurance System or GSIS. Pag may meron pa po yung mga katanungan, ayan, andyan po yung mga contact sila or pwede rin po kayo mag-comment po dyan sa ating pong comment section. Kapag alam po natin, try po natin sagutin po yan and baka may mga subscriber din po tayong nakakaalam ng inyong mga katanungan. Sila po ang sasagot yan para sa inyo, ano po, mga kamaestro. Alright, so dito natin na po itong ating video ngayon, mga kamaestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa GSIS loan moratorium and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!